Naniniwala ang palasyo na walang masama sakaling manalo ang karamihan sa mga kandidato ng pagtitiyak ng pamahalaan, tanging ang sambayanan pa rin ang magdedesisyon kung sino ang kanilang dapat na iboto. Para sa detalye, narito ang report ni Rocky Ignacio. Walang nakikitang masama ang Malacanang kung maihalal sa pwesto ang karamihan sa mga kandidato ng administrasyon kaugnay ng midterm elections. Sagot ito ng palasyo sa pahayag ni Attorney J.V. Bautista, tagapagsalita ng United Nationalist Alliance o UNA, na hindi umano maganda kung mananalo lahat ng mga kandidato ni Pangulong Aquino dahil sa pagkakaroon ng posibleng Yellow Senate. The fears of a yellow Senate, the people will vote for whoever they want to vote for. Nobody can dictate on the voters whether they want it to be purely red or yellow or white or black. It really is up to the voters. Gate ni Valte, naging pangunahing konsiderasyon kasi ni Pangulong Aquino na magpatuloy ang mabubuting reforma sa ilalim ng matuwid na pamunuan. Magkagayunman ang hatol ng sambayanan pa rin ang mangingibabaw sa banda. If you look at every election, every side will always say vote straight. Diba? Very common sa atin yon. Kahit sa lokal, ganyan, vote straight. Kasi ganito yung plataforma natin. Vote straight kasi ito po yung reform natin. And there is nothing wrong, at least for the side of the President, to want people to vote for those who will help further his reform agenda. Samantala, tiwala naman ang Malacanang sa mga hakbang na ipinatutupad ng COMELEC upang maiwasan ang posibleng pagkitil sa tinatawag na freedom of speech. Kinilala rin ng palasyo ang pag-uusap ng COMELEC at stakeholders hinggil sa kinukwestiyon na bagong panuntunan sa halalan. Bukod kasi sa bagong airtime limit ng mga campaign ads, umalma ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas sa probisyong nagsasabing dapat kumuha muna ng clearance o mag-abiso ang isang media station sa COMELEC bago mag-interview ng isang kandidato. I think the COMELEC is perfectly cognizant of the fact that any rules that they promulgate in line with the election should be respectful or should be mindful of the rights that are enshrined in the Constitution. Having said that, I understand that the COMELEC is also working with these stakeholders to hammer out any of the concerns or to fine-tune any of the concerns that the stakeholders have. In particular, meron po kasi silang mga ginagawang paglilinaw na hindi naman daw po kailangang humingi ng prior clearance para daw po magkaroon ng interview. But we'll leave that up to the COMELEC to clarify. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.